Ayan, sabi niya dito, and when all things shall be subdued unto him, and then the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Sa ibang salita po, o Tagalogin natin, ang sabi dito, na kapag dumating daw ang panahon na lahat ng bagay ay nasa paanan na ng ama, ay ng anak, ang sabi dyan sa dulo, that God may be all in all. Ibig sabihin daw, parang magiging kompleto ang Diyos o pinakamataas. Kung isipin pong mabuti, ngayon, hindi pa po lahat nasa paanan ni Jesus. Kasi may kailangan pang iligtas May redemption plan pa. Itong text po na ito yung pwede nating gamitin kasi doon po sa Revelation 22, walang sinabi doon kung anong nangyayari kay Jesus. Basta alam natin ngayon, si Jesus as the Son of God, ngayon ang tawag sa kanya ay Son of Man. So ngayon, ang pwede nating maisip po, si Jesus Christ, babalik siya dun sa dati niyang form. Kasi alam natin, di ba pantay-pantay ang Trinity dati? May Father, Son, Holy Spirit, pantay-pantay sila. Pero dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoong Kristo at ng Banal na Espiritu, kailangan yun mangyari para tayo ay maabot ng Diyos. So maiisip po natin, after redemption, yung unang form po ng Diyos, hindi po natin sinasabi nagbabago ang Diyos. Pero yung forma na sila ay pantay-pantay in authority, babalik na po yun sa dati. Isa po ito sa mga logical conclusion sa Bible kasi kung alanganin po na lahat tayo sons of God na, si Jesus Christ Son of Man pa rin. Wala na kailangang i-redeem doon sa dulo. So ito po yung last part natin, pinakita lang natin kung ano yung final form ni Jesus Christ. Basta before creation of the world, iba yung kanilang itsura, iba yung kanilang form. Kasi pantay-pantay sila. Nung nagkailangan ng i-redeem yung tao, nagpakumbaba in authority si Jesus Christ at ang banal na Espiritu. So yan po yung isang verse na pwede nating makuha. Anong mangyayari after the redemption of man? Ayan po, babalik sila doon sa kanilang unang form na sila ay pantay-pantay in authority, in power, and in sa kanila pong level ng pagga-guide sa buong mundo. Ayan. So tuloy natin. Next. So Jesus, alam natin ang pagkakilala natin sa Kanya. He is the Son of God, the second person of the Trinity, the Savior, and God in flesh. So ito po si Jesus Christ. Siguro may iba pa po kayong terms. Siguro Redeemer, iba pa pong term patungkol kay Jesus Christ. Pero ito yung mga core truths natin tungkol kay Jesus Christ. Hindi siya pwede maging third person ng Trinity. Siya talaga yung second. Kasi ang una ay ang Diyos Ama, siya at ang banal na Espiritu. Pero tingnan natin ano ba yung nabanggit kanina na Christophany. So sabi, ang theophany po, ito ay visible or tangible manifestation of God to humans. Yung naririnig, nakikita, may ibang form, ayan. The word comes from the Greek theos or God and phaino, to appear or show. In the Bible, theophanies are moments when God reveals Himself in a dramatic or physical way. Okay, mamaya, i-explain ko po na lahat ng pagpapakilala ng Diyos or communication ng Diyos sa Old Testament hanggang sa atin ngayon, lahat ng communication ng Diyos papunta doon sa tao, wala pong time doon na Diyos Ama yung kumausap sa tao. Okay, siguro nagkaroon tayo ng thought, paano yung doon sa burning bush? Di ba, Diyos yung kumausap? Lahat po nang nangyari doon, si Jesus po yun lahat. Mamaya explain po natin yun na bakit hindi pwedeng yung Diyos Ama. Okay? Sige po. Alam ko medyo may napapatanong na parang siguro baka ngayon lang to na open up. Ayan. So, wala pong time na ang Diyos Ama ang kumausap sa tao. Maliban siguro mabanggit natin yung kay Adan at kay Eva. Kasi wala pang kasalanan nun Pero mamaya explain natin yung mga verses. Wala tayong makikitang verse sa Bible na hindi ito Diyos Ama. Pero meron tayong thought at meron tayong rule na kailangan nating sundan sa Bible na nahiwalay ang Diyos at tao. Lagi nating sinasabi yun, di ba? Na nahiwalay ang Diyos sa tao. Pero kung isipin mabuti, nakakausap naman natin ang Diyos through Jesus Christ and through the Holy Spirit. So ang hiwalay natin talaga sa Diyos Ama. Kasi siya yung nag-take nung part na yun na hihiwalay siya sa atin. Sige, tuloy natin. Ayan. So yung next natin, ang sabi dito is the Christophany. So kanina, ang theophany, Diyos lang mismo. Ngayon, mismong si Jesus na. Christophany is a visible or tangible manifestation of Christ before His incarnation. Ibig sabihin, hindi na Christophany ang tawag nung nagkatawang tao siya. Ang tawag po doon ay
incarnation. Kasi nagkatawang tao. Ayan. In Bethlehem, it comes from the Greek words Christos or Christ and phaino to appear or show. So nagpakita si Jesus bago siya magkatawang tao. Christophanies are a specific type of theophany where Jesus, the second person of the Trinity, appears in the Old Testament. Dito tayo punta yung sa nabanggit ko kanina na talagang ang Diyos Ama ang nawala sa atin. Okay? Ang nawalang tawag dito, fellowship, ang nawalang fellowship sa atin. Hindi yung banal na spirito at hindi ang Panginoong Hesukristo. So, rules of revelation. Ibig sabihin, hindi revelation na Bible revelation na pagpapakilala o pag-reveal ng sarili. Hindi yung book ng revelation. Okay? So, rules of revelation. Number 1, mag-a-agree tayong lahat na separated tayo sa Diyos. Kung wala si Kristo, wala ang banal na spirito, we are spiritually dead, we are sons of the devil. Diba? Ye are of your father, the devil. Diba? So kung hindi tayo ma-adopt ni Jesus Christ through His Spirit, sabi doon, diba? But as many as receive Him, to them gave He power. No, kung tayo kay Kristo na, maging sons of God tayo. Kung manatili tayong sons of the devil, wala tayong ibang pupuntahan kundi impyerno. Pero sabi dyan, sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Ano sabi dyan? Dahil sa kasalanan, nahiwalay kayo sa Diyos at dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa ating Diyos at hindi niya tayo marinig at hindi niya tayo nagtago yung kanyang muka. Okay, ang una nating tanong, bakit kapag nanalangin tayo sa Diyos, na humingi tayo ng tawa, tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, nakakakonekta tayo sa Kanya? Ibig sabihin, dun sa Trinity, merong isa dyan na talagang nag-separate. Kasi kung separate yan, hindi na dapat ma-reconnect. 'Di ba? Kung separated. Ibig sabihin, merong part doon sa Trinity na talagang hiwalay ka doon. Okay, mamaya, medyo malalim na po itong pinag-aaralan na to, pero kung may tanong po, pwede natin ituloy sa kwentuhan natin mamaya. Kasi hanggang 9:30 lang naman po tayo, no? Ayan, sige po. So, basta isipin ninyo, may sinabing separation sa Bible. At alam ko nag-agree tayo dito. Pero minsan nalilito tayo, basta nahiwalay sa Diyos. Hindi ko lang alam kung anong persona. Pero yan, nilalagay ko na po, o nilalagay na natin na Diyos Ama po ito. Okay? So maya tignan natin hanggang kailan ka ba hiwalay sa Diyos Ama. Okay? Sige, tuloy natin. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo, alam natin yan, hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. So meron na tayong thought ng meron tayong separation. At meron pa, sabi dito, this includes you who were once away from God. You were His enemies and separated from Him by your evil thoughts and actions. Tanong, base sa verse na to at sa mga nabasa nating verses na ilagay natin, sino ang nahiwalay sa Diyos? Isang tao lang ba? Konting tao? Lahat? Sigurado lahat, di ba? So nahiwalay lahat. Pero ang tanong natin ngayon, lahat ba hiwalay pa rin hanggang ngayon? Hindi rin naman. Kasi meron nang nakakonekta kay Jesus Christ, na apon na tayo. Pero meron tayong thought na meron tayong rule na na-separate ang lahat ng tao sa Diyos. Okay? So mas matignan pa natin kung ano pa yung mga connections. Okay, tingnan natin naman yung tungkol sa Holy Spirit. Ayun, yung Holy Spirit na filling and conviction sa Old Testament. Sabi dito, sa Exodus 31:2-3, ito po yung mga tao na gumawa nung templo, sila yung gumawa ng Ark of the Covenant, sila yung hindi lang basta-bastang tao yung kumbaga, parang kunyari, Pastor Sam, ikaw gumawa ng aircon natin, ganon. Hindi ganon. Sa kanila, kailangan meron ka talagang skill. So ito yung mga tao na yan. See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah. So si Bezalel daw yung tinawag. And I have filled him with the Spirit of God, in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship. Ito yung tinawag. So ang sabi dyan, finil siya ng Spirito ng Diyos sa katalinuhan, karunungan, at kung paano gagawin yung trabaho. So meron tayong thought na kahit hiwalay ang tao, may connection ang banal na Spirito. Ito pa lang yung sure natin. At pwede nating sabihin, kung hindi pa natin alam yung rule, basta may connection ang Diyos kahit hiwalay. Okay? So meron tayong thought no na kahit nahiwalay, pwede pa rin kumonekta kasi kumukonekta ang Diyos sa tao eh. Pinifil nga eh. Sa Old Testament ito, time dito nila Moses. Ayan.
So next, at that moment, the Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he ripped the lion's jaws apart with his bare hands. He did it as easily as if it were a young goat, but he didn't tell his father or mother about it. Alam natin kung sino ito? Hindi si Samuel, si Samson. Ayan, di ba? So dahil din sa Espiritu ng Diyos, tinulungan siya na siya ay manalo doon sa isang lion. Parang nirip daw yung bunganga na parang kambing. So yan, meron tayong isip dito na kahit hiwalay, may connection pa rin ang Diyos sa tao. So mamaya i-explain natin mabuti. So yung next naman ay tungkol kay Saul. Ang sabi dito, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Isa ito sa mga nakakalitong verse sa Bible. Ano ibig sabihin ng evil spirit? Meron bang demonyo na inutusan ng Diyos, ikaw, demonyo A, pasok ka kay Saul. By interpretation po, or personal point of view ko din po, hindi ito evil spirit na demonyo, kundi yung troublesome spirit. Napansin niyo kapag malayo tayo sa Diyos, tapos yung feeling ng Diyos wala sa atin, ang gulo ng buhay natin. Kasi nga hindi siya peaceful eh. Napansin niyo nung siguro naalala to ni Shem, nung time na nagturo po ako tungkol sa peace of God. Naalala po yung Pogi, Shem? Peace of God inside. Ang nangyari kasi nun, kumanta yung mga babae. Ito talaga mahirap sa lalaki pag napuri ng babae o hindi napansin. Alam niyo yung kanta tungkol kay Saul? Di ba kinantahan siya, nakapatay ng 1,000 si Saul. Narinig niya, kumanta yung mga babae, 10,000 daw yung kay David. Nainggit siya. So, doon siya nag-start na magalit. So, ibig sabihin, yung feeling ng Diyos na wala na sa Kanya. Kasi yung puso niya hindi tama sa Diyos. Ganon naman din tayo di ba? Kahit na pinananahanan tayo ng banal na spirito, basta hindi tama yung puso natin sa Diyos, parang ang layo natin sa Kanya. Pero hindi alis yung banal na spirit. Pero di ba, yung pakiramdam ba at yung knowledge mo, parang niloloko mo ang Diyos. Pupunta-punta ka ng church, magmamaaga ka sa simbahan, pero alam mo, nung Sabado, punong-puno ng kasalanan yung buhay mo. Ayan, di ba? So parang ganun po. So meron tayong thought, yun lang po yung gusto kong makita natin dito. At yung panghuli, dito po sa New Testament naman. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. Si Jesus po ito. Kailangan ko umalis, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. Kung hindi ako aalis, ang banal na spirito hindi darating sa inyo. But if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove the word of sin and of righteousness and of judgment. So sabi dito, kailangan umalis ni Jesus para yung banal na spirito ang pumalit sa kanya. So tanong, parang ganito, Old Testament, ang Diyos Ama nasa langit, ang banal na spirito nag-fulfill. Si Jesus Christ nagpapakita. Yun yung rule natin. Pagdating ng Intertestament, si Jesus Christ yung nandyan. Yung banal na spirito nag-fulfill pa rin. Pero doon sa New Testament, si Jesus bumalik na ng langit, ang Diyos Ama, landun lang siya sa langit, at ang banal na spirito, siya naman yung nag-indwell sa atin. Hindi talaga tayo iniwanan ng Diyos. So, ang gusto ko lang natin, simula nung umpisa, hiwalay tayo sa Diyos, pero may chance na kumonekta tayo sa Kanya. Okay? So, tuloy natin. Ayan, so sabi dito, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. By this verse, we have the thought na alam nating hiwalay tayo sa Diyos Ama. Bakit? Kasi kung hindi tayo nagkaroon ng connection ulit sa Diyos through the Holy Spirit, ang sabi dyan, hindi tayo makakasabi ng Abba, Father. So meron na tayong strong verse dito na ang nahiwalay talaga tayo doon sa sinasabi ng Isaiah 59:2, walang iba kundi ang Diyos Ama. Okay? Okay, so mamaya importante kasi ito, sana umabot tayo doon sa dulo. Kasi parang 2 parts itong pag-aaral. Sabi lang sa akin ni Pastor Mike, about Jesus Christ daw yung pag-aralan. So ito po yung naisip ko na ibigay. So verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kung walang Holy Spirit, hindi ka anak ng Diyos. Okay? So, yan po yung isang thought. Kung meron pong tanong, pwede po kayo magtaas ng kamay. Basta ang iniiwan ko pong idea, isa lang po. Kahit hiwalay tayo sa Diyos, meron tayong connection sa Kanya. Pero ang main na hiwalay tayo ang Diyos Ama. Kasi kapag makasalanan ka, talagang iwanan Kanya. Kasi 'di ba, yun yung separation, 'di ba? Pero nagkaroon tayo ng parang connection sa Kanya
dahil sa ginawa ng Holy Spirit at ng Panginoong Hesukristo. Importante po yan dun sa dulong-dulo para mag-gets natin bakit hindi agad dun sa presensya ng Diyos Ama. Bakit may putol pa kahit nasa langit na ako? Ayan. So, sabi dito, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Ito na po yung banal na Espiritu. Sabi ni Jesus Christ, aalis siya, pero meron siyang iiwan sa atin na banal na Espiritu. So tingnan natin ulit yung next verse, sa verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ito po yung verse na life verse ko po. Dahil mahilig akong magbasa, dahil medyo mahilig akong mag-aral-aral ng Bible, ito yung nilagay ko sa puso ko na kapag may natutunan akong tungkol sa salita ng Diyos, hindi ako yun, kundi ang banal na Espiritu. Kasi base sa verse na to, ang banal na Espiritu ang nagtuturo ng lahat ng bagay. At kung meron ka mang naalala sa Bible, kunyari may tanong si Pastor Mike, naalala mo, hindi ikaw ang nagpaalala nun sa'yo, kundi ang banal na Espiritu. Sa Diyos po talaga lahat. So yun po yung thought natin na hiwalay tayo sa Diyos, Ama, specifically, pero may connection tayo sa Diyos Banal na Espiritu at Diyos Anak. Okay? So, tuloy pa po natin. So, tingnan na natin yung mga Christophany. Kumbaga yung thought na yon, ito yung thought na binigay ko po. Ito yung topic natin, pero mas magkakaroon ng essence ito kapag nandun na tayo dun sa third topic natin. Yun yung believer's destination. Tatry ko na maabutan natin. 9:06 pa lang naman. Okay? So yung pagpapakita ni Jesus Christ, hindi ko po nilista lahat. Ito lang yung mga sikat na thought ng manifestation ni Jesus Christ sa Old Testament. Number 1, unang-una sa lahat, ay si Melchizedek. Sino pong familiar kay Melchizedek dito? Nakita na, nabasa na, ayan. So si Melchizedek, sabi dito, ito yung time ni Abraham. Mind you, wala pa po yung batas ni Moses dito. Alam natin, ang unang-unang naging high priest ng Bible, walang iba kundi si letter A, si Aaron, di ba? Ayan. Pero wala pang batas, meron ng pari dito sa time na to. Sige, basahin ko po ha. After Abraham returned from his victory from over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shabe, that is the King's Valley. Ito yung time na niligtas nila si Lot. Ito yung may 9 kingdoms, magkakampi yung 4, magkakampi yung 5. Si Kedorlaomer, dun siya sa 4. Pero nanalo sila dun sa 5. So natalo nila itong bali, masabi nating 9 kingdoms na ito. And Melchizedek, the king of Salem and the priest of God, Most High, brought Abram some bread and wine. So merong biglang lumabas na karakter. Ang pangalan niya, base dito sa verse na to, ay Melchizedek. Hari daw siya ng Salem at biglang pari siya ng Diyos. Pero kung isipin mabuti, sinong naglagay sa kanyang hari? Sinong naglagay sa kanya? Ito yung mas importanteng tanong. Sinong naglagay sa kanyang pari? Wala pa yung batas. Batas sabi sa Bible, out of nowhere, may pari na ang Diyos. So, nagdala siya ng bread, nagdala siya ng wine kay Abram. Okay? So sabi dito, and Melchizedek blessed Abram with his blessing. Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be the Most High God, the God Most High, who has defeated your enemies for you. Then Abram gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Kung gusto niyo pong tanungin kung kailan ang unang-unang tithe, si Abram po ang nabigyan nito, ay ang gumawa nito. So yan. Ayan, good morning po Tito Levi. Ang pinaka-topic po is about Christophanies or pagpapakita ni Jesus Christ sa Old Testament. Ayan po. So ayan, meron tayong thought na merong Melchizedek na pangalan. Okay, tanong, Pastor Sam, paano mo mapoprove sa akin na si Jesus yan? Melchizedek nga yung binigay na pangalan. Mamaya titignan po natin ha. Okay, lipat po tayo dito sa 5:8 to 10. Okay? Tuloy pa po natin. So, sabi dito sa verse... Wait lang. Ito pala. Ay, hindi na ilagay. Naputol. Okay. Kung meron po kayong Bibles, importante po kasi yung verse, hindi po naisulat eh. Hebrews 5:8 to 10. Ayan, kung para ma-open po ninyo. Sa King James Version ko po naisulat.
Sige, basahin ko po. Hindi po yung verse na yan, may naputol pong verse eh. Hebrews 5:8 to 10. Sige, basahin ko po. Though he were a son, but though he were si Jesus Christ daw, anak siya ng Diyos, yet learned the obedience by the things which he suffered. Natutunan niya yung mga bagay kasi nag-suffer siya dun sa mga problema na yon. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Ibig sabihin, yung kaligtasan daw, nagawa niya dahil siya yung author nito. Siya yung nagsimula ba nung kaligtasan. And hindi ibig sabihin na kapag nag-obey ka, dun ka maliligtas. Ang ibig sabihin, yung ino-obey ng mga nag-obey sa kanya, na-gets nila na ang kaligtasan ay dahil lang kay Jesus. Wait lang po. Hindi natuloy. Okay. So sabi, code of God and high priest after the order of Melchizedek. Alam natin may order, di ba? Order of Aaron. Ibig sabihin, yung kanyang lineage. Pero alam natin, itong si Melchizedek, wala siyang pinanggalingan. Ito yung thought na sinasabi ng Bible. Walang pinanggalingan si 8. Sige, 8 to 10. Sige pa. Sige pa. Yan. So sabi dyan, code of God and high priest after the order of Melchizedek. Si Melchizedek, sasabihin mamaya na makita natin, wala siyang pinanggalingan. Basta out of nowhere, lumabas itong tao na ito, na pari na siya. Sige, balik tayo dun sa sa PowerPoint. Ayan. So sabi dito sa 7:11, so if the priesthood of Levi, on which the law was based, alam natin bakit naging pari yung mga taga-Levi, kasi yun yung batas ng Diyos. Diba? Alam natin, Levite, sila Aaron at si Moses. Okay? Could have achieved the perfection of God intended. Why did God need to establish a different priesthood? Lahat ng batas, lahat yan nagpo-point kay Levi. Na dapat Levite ka para maging pari ka, maging high priest ka. With the priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron. Out of nowhere, itong si Melchizedek, galing siya sa Diyos. So makita natin, isa ito sa mga paraan or pwedeng thought natin, hindi ko po kayo kino-convince na si Jesus talaga yun, pero saan nanggaling yung tao na yun? Wala siyang binigay na background, bigla na lang siyang pari ng Diyos, pero in the order of Melchizedek daw, si Jesus Christ na nanggaling na pari. So, ayan po yung isang thought. Hindi ko po kayo kukumbinsihin na si Jesus ito, pero most probably talagang si Jesus ito kasi walang pinanggalingan eh. Tapos after nun, hindi na siya nabanggit. Kung hahanapin niyo yung salitang Melchizedek, lagi lang sinasabi pari inong time ni Abraham na walang pinanggalingan. Okay? Ayan po. Sige, tuloy natin. Yung pangalawa, ito po, mas sure po ito. Mas sigurado ito. Sige, next natin. Well, pwede ako patulong. Ayan, okay. So sabi dito, one man with two angels. Isa rin ito sa mga controversial na verses sa Bible. Ang laging sinasabi, yung Ama, Anak, Banal na Espiritu daw yung nagkatawang tao. Para hindi po kayo malito, magkaiba ang incarnation sa Christophany. Ang incarnation galing sa pagkabata. Ito, masabi nating tao na si Jesus. Pero hindi siya lumabas sa pagkabata. Okay? Magkaiba kasi yun eh. So, maaring appearance lang na wala. Ganun po yung pangyayari. Siguro para ma-imagine natin parang ganito. Kunyari ako si Jesus. Kunwari lang nung time na ito ni Abram, naging si Zikel ako. Pero yung totoong pagkakatawang tao ko nung naging baby si Enzo. Okay? Ito yung Intertestament, ito yung Old Testament. Tapos nawala na ako. Ganon yung pagpapakilala. So meron ng katawang tao si Jesus sa Old Testament, pero hindi siya galing sa bata, kaya hindi siya tinawag na incarnation. Kaya hindi siya tinawag na God in flesh kasi pagpapakita lang eh. Tapos nawala. Okay. Paano natin ma-prove na si Jesus talaga ito? Kasi alam natin, hindi nagkatawang tao ang banal na spirito eh. Ito pong pinag-aaralan natin, rules yung importante dito. Kailangan natin mag-stick doon sa rule na yon kasi never in human history nagkatawang tao ang Diyos Ama, nagkatawang tao ang banal na spirito. Okay. So yun lang po yung rule natin. So sabi sa Genesis 18:1-2, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. Nagpakita daw ang Diyos
kay Abram. And he sat in the tent door in the heat of the day. So nandun siya sa may pintuan ng tent niya, tapos nakita niya itong Diyos na ito o ang Panginoon. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and he saw them. He ran unto to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Okay, isa po ito sa mga pinaka-weirdong nangyari sa Bible. Kunyari, ako si Abram. Nakita ko nakita ko yung tatlong tao, tapos bigla na lang, nakita ko sila, bigla na lang akong yumuko. Di ba ang weirdo naman, may bisita ka, may biglang taong dumating, bigla mong i-worship. So, ito po yung special connection, hindi nakasulat sa Bible, na merong special connection ang Diyos at si Abram na nagigets niya na hindi normal na tao yung kausap niya. Okay? So, isa po ito sa mga mystery din ng Bible. Hindi ko alam paano nakuha to ni Abram, pero alam natin may distinct talaga sa kanya kasi tinawag siya ng Diyos eh. So, by that time na-recognize niya, hindi normal na tao itong dumadaan. Okay? Tutuloy natin. So, ito yung thought tungkol kay Abram. Sabi niya dito, therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? Sabi niya, matanda na ako, magkakaroon pa ba ako ng anak? Tumawa siya eh. Kwento ko na lang, yan yung time na nakichismis si Sarah sa loob ng tent. Tapos parang nandun sa loob yung tatlong lalaki, yung isa doon ay si Jesus, yung dalawa ay anghel. Kukwento ko na lang po mamaya. So, yung nandun sa loob na isa, si Abraham. Tapos nakikichismis si Sarah. So, tumawa siya sa sarili niya. Tapos tinawag siya ng Diyos. Sabi dyan, and the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Hindi ko na nilagay yung ibang verses, pero yun yung nagsabi si Sarah, hindi ako tumawa. Kaya nga po ang pangalan ni Isaac ay Isaac, dahil ang ibig sabihin ng Isaac ay tumawa. So natawa siya na hindi totoo na manganganak siya. Yun yung reminder kasi ng Diyos. Okay, paano natin na-prove na yung tatlo, hindi yun ang Trinity? Bakit si Jesus lang? Okay, meron tayong rule na hindi magkakatawang tao ang Diyos Ama, hindi magkakatawang tao ang Banal na Espiritu. Pero ang sabi dun sa kwento, Lord, di ba? So, tao yung isa. Okay, basta alam natin na Diyos yung kumakausap. Pero in the form of man. So meron tayong automatic, si Jesus lang yung pwede. Okay, paano naman yung dalawa? Naalala ninyo nung time na kinausap ng mga anghel si Lot? Yung pinuntahan nila doon sa Sodom, may dalawang anghel eh. So ang ibig sabihin, yung isa, si Jesus, yung dalawang anghel. Okay, so meron pong time na si Jesus nagpakita siya as tao, pero hindi doon sa katawang tao niya na kagaya nung sa Intertestament. Okay? Ang topic po natin sa mga bagong dating po yung Christophany, yung pagpapakita ni Jesus Christ sa Old Testament. Okay, so one man, si Jesus yun, yung dalawa is yung 2 angels. Okay, alam ko po medyo shortcut kasi itatry ko po ilista yung mga nalalaman ko po dito. Kung meron po kayong tanong, wala pong problema, cater natin kahit di natin matapos. Okay? Pangatlo, wrestling with the man. Ito naman po yung kay Jacob. Ang sabi dito, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Bigyan ko po kayo ng background tungkol kay Jacob. Nung time po na ito yung time na naging okay na sila ni Laban. Si Laban yung kanyang tito na niloko siya. Tapos, di ba, nabibigay daw sa kanya si Rachel after 7 years ng pagtatrabaho. Tapos, ang nangyari, ang binigay sa kanya si Leah, after 7 years ulit, si Rachel na yung binigay. Tapos niloloko siya, sabi nga, parang 10 beses siyang niloloko sa sweldo niya. Pero ang nangyari after nun, ay itong si Jacob, after niyang umalis dun sa poder ng kanyang tito na si Laban, humingi na siya ng sorry kay Iso. Ayan, di ba? Si Iso yung gustong pumatay sa kanya. So gusto niyang humingi ng sorry sa kuya niya. Pero ang nangyari, after niyang magbigay ng mga regalo, ito na yung nangyaring sunod. Sa 32 first part yun eh. Kuya, hingi na ako sorry sa'yo. Pero hindi pa sila nagkita. So meron tayong thought na kapag meron kang desire na manghingi ng tawad ba sa mga taong nakasakit sa'yo, manghingi ng tawad at gusto mo talagang hanapin ang Diyos, magpapakilala siya sa'yo. Kasi hindi na unang mag-wrestle siya kay Jesus Christ
bago siya nanghingi ng sorry. Nauna muna siyang mag-try humingi ng sorry. So, kung 'di ba ang sabi sa Bible, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Big sabihin, kung puro yung intention mong makilala ang Diyos, magpapakilala siya talaga sa inyo. So, ang nangyari dito, and Jacob was left alone, mag-isa na lang siya, and there rested a man with him until the breaking of the day. Ito na naman yung mga weirdong nangyari sa Bible. Mag-isa lang siya, may lumabas na tao at sila ay nagtatalo. Kung isipin mabuti, kapag may dumating bang tao dyan, makikipag-wrestling ka ba? Hindi naman, di ba? Pero isa na naman ito na sa lineage nila, alam nilang hindi normal na tao yung dumating. Okay? And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. Ito rin yung kakaiba eh. Di ba? Ang trabaho lang naman ni Jacob sa bahay. So parang house husband. O malalakas pala yung mga house husband. Kahit yung Diyos parang sobrang lakas, hindi daw mabitawan yung tao na to. So ang ginawa, hinawakan. Hindi ko po alam kung hawak yan na ganun lang. Pero basta alam natin yung kwento, nasira yung ni Jacob, siguro naging ika-ika siya pagkatapos nito. Kaya nagkaroon din ng rule sa Israel na hindi nila kakainin yung part ng hayop na yon kasi as reminder sa kanila na yung kanilang ninuno natalo ng isang tao at parang ginalang nila yung part na yon. So yun yung naging thought nila na sama sa batas na hindi nila kakainin yung part na yon ng kanilang pagkain. So tuloy natin. Ayan. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Natanggal, na-dislocate. And he said, let me go for the day breaketh. And he said, I will not let thee go except thou bless me. So, hindi kita papakawalan hanggat di mo ako binibless. And he said, thy name shall be called no more Jacob. Hindi na Jacob. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Jacob? Sa English po, ang term na Jacob ay supplanter. Ibig sabihin, manloloko. Minsan, ito rin yung nakakaloko sa Bible. Papangalanan mo ba yung anak mong manloloko? Tapos, ang nangyayari sa Bible, kung ano yung pangalan ng tao, yun din yung ginagawa niya. Ayan, so ayan, di ba si Jesus, ibig sabihin, save the people of many for their sins. Ito naman si Jacob, mangloloko pangalan, ang loko nga talaga. Ayan, so ito yung mga, nalilito din ako sa Bible, parang papangalanan mong ganun, tas ganun din yung gagawin niya talaga. So, but Israel na ang pangalan mo, for as a prince hast thou power with God and has prevailed. Ibig sabihin, nanalo ka. So Israel is victorious, ang ibig sabihin. And Jacob asked him and said, tell me, I pray thee thy name. Ito yung isang thought na malalaman natin na hindi ito normal na anghel o normal na tao. Kapag tinanong yung pangalan, tapos hindi sumagot, si Jesus po yun. Mamaya, mababanggit naman si Moses, naalala ninyo? Diba, anong pangalan ang ibibigay ko? Naalala nyo kung anong sinabi ng Diyos? I am. Diba, yung the great I am, yun yung binigay niya. Kaya nung time ni Jesus Christ sa gospel, nung tinanong siya, paano mo masabi na kilala mo si Abraham? Wala ka pang 50. Tapos sabi niya, before Abraham was, I am. So, nang ginawa ng mga tao, kumuha sila ng bato, babatuhin nila si Jesus. Yun naman yung pinakakaso ni Jesus, blasphemy. Parang kinaklaim niya na Diyos siya. So yan, tinanong ni Jacob, anong pangalan mo? Sabi dito, and wherefore is it that thou ask after my name? Bakit mo tinatanong yung pangalan ko? And then sabi niya, and he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Sinabi niya dyan, nakita niya ang Diyos, pero nabuhay pa rin siya. Okay, so sure tayo na yung kausap niya dyan, hindi normal na tao, kundi si Jesus lang ito. So yun lang po yung thought, yun po yung mga rules na gusto ko pong maisip. Nahiwalay tayo sa Diyos, pero hindi tayo fully nahiwalay sa Kanya. Nahiwalay lang tayo sa Diyos Ama. Sabihin ko na lang po kay Pastor Mike na maituloy natin to kasi hindi talaga kaya ng time. Pero sana maalala nyo po itong Sunday na to. I-reviewin naman po natin pag nagkita tayo ulit. At yun na po yung huli kong pagturo. Kasi April po ang last day ko dito. Ang last preaching ko sa Manila is dito po sa inyo. Lilipad na po muna ako ng Bohol. Ayun po yung ni-request ko din sa church. Sabi ko, bago ako magpakasal, mag-time muna ako with family. Kasi yun, di ba yung laging sakit ng pastor, ang galing magpastor, tapos naiwanan yung pamilya. Di ba? So, hindi okay siya. So, at least as early as possible, maset ko na ang first ministry ay ang family. Kasi may ministry na din po sa Bohol eh. So, masamahan ko lang po yung tatay ko. So, ang request lang ng church, sabi ko kasi 6 months, tapos hindi na ako alis ng hain. Sabi nila, pwede ba 3 months lang muna? Tapos 3 months ulit sa kanila, kasi parang masyadong matagal, baka
ma-out of touch na ako sa hain. So, yun lang naman yung request nila. So, okay naman. So, ayun, August, nandito po ako ulit, makapag-preach ako ulit dito. Pero balik ako doon ng November, balik ako ng February, tapos yun, magpaalam na ako sa dapat magpaalam. Pag pinayagan ako, it's time to say goodbye to my family. Ayan, so ayan po, tuloy natin. So, tapusin lang natin yung 5 na mga bagay o 5 mga na isulat dito tungkol sa pagpapakita ni Jesus. Ito po yung isa sa mga pinakaklaro. Yung angel of the Lord, you can read this from the whole Bible sa iba't ibang klase. Pero paano natin makita na yung angel of the Lord ay normal na angel at yung angel of the Lord si Jesus Christ yun? Una, kapag hindi nagsasabi ang angel of the Lord had set. Okay? Kapag nagsabi siya na parang nasa kanya galing yun, Panginoong Kristo yun. Ito po yung tanong. Bakit ba ginagawa ni Jesus na nagpapakilala pa siya ng Old Testament tapos magpapakilala rin siya ng Intertestament? Ito po yung mga sagot na hindi ko rin alam. Hindi ko alam ba't niya ginagawa yun, pero yun yung sinulat sa Bible eh. So, kailangan natin paniwalaan. Siguro, kumbaga, unti-unting maging klaro sa atin na may darating talagang tagapagligtas at Mesiya. Ayan. Kasi yun yung hinihintay nila, di ba? Ayan, na dumating yung Messiah. Tuloy natin. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside. Okay. Ito po yung time na tinatawag na ng Diyos si Moses ulit. Okay, ano yung subject natin dyan? Yung pinaka-noun natin, o pinaka-topic natin dyan, meron daw pong angel of the Lord. Yung nagsalita galing doon sa bush na hindi nasusunog, umaapoy lang. Okay, so sabi niya dyan, tatalikod na ako. Seeing this great sight, why the bush is not burned. And then, tingnan niya po, biglang nagbago. From angel of the Lord, nag-iba na yung taong nagsasalita. Iba na yung topic na nagsasalita. Ang sabi dyan, and when the Lord saw that he turned aside, God called him out of the midst of the bush. Kanina, angel of the Lord lang. Ngayon, Diyos na talaga yung nakikipag-usap. So, ibig sabihin, nagpapakilala ang Diyos through the form of angel of the Lord. Okay? So, meron tayong dalawang thought. Ang Diyos nagpapakilala as Diyos. Alam natin, minsan yung kulog, yung kuryente, yung kuryente, yung lightning ba? Diba? Yung doon sa Mount Sinai. Ayan, diba? Mga ganong bagay, nagpapakita siya. Pero ito kasi talagang may form eh, yung una tao. Ngayon, angel naman. And said, Moses, Moses, and he said, here am I. So, ayan yung isang thought na kinausap siya. Ito yung iba naman. Ito, boses lang. Okay? So, sabi dito, ito, angel of the Lord ulit ito. Si Jesus pa rin ito. Kay Hagar naman po. And the angel of the Lord said unto her, return to thy mistress and submit thyself under her hands. Ito nga yung saving grace ng Diyos. Di ba pinalayas siya ni Abraham at saka ni Sarah. Tapos nung pinalayas siya, lumalis siya kasi syempre sumunod siya sa master niya. Pero out of nowhere, niligtas siya ng Diyos, balik ka sa inyo. Tapos wala nang kwento na tinanggap siya ni Abraham at saka ni Sarah. Basta bumalik lang siya doon. Ayan, so sabi dito, and the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly. Ayan po yung nabanggit ko kanina, wala siyang sinabing saith the Lord. At malaking kapangyarihan to. Ang sabi ng angel, paparamihin ko yung lahi mo. Alam natin yan yung mga Arabo. Kasi promise din ng Diyos yan kay Abraham, di ba? Lahat ng galing sa kanya, magiging malaking nation. That it shall not be numbered for multitude. Kapareho sila ng sinabi ni Jacob. Okay, tuloy natin. And the angel of the Lord said unto her, behold, thou art with child. Ayun, tama. Sige, tuloy natin. And shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael. Ito yung kanyang anak, di ba? Si Ishmael. Because the Lord hath heard thy affliction. Ibig sabihin, narinig ng Diyos yung cry mo. So, ang ibig sabihin ng Ishmael is the Lord heareth. Ayan. And she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? So, sinabi niya dyan, nakita ako ng Diyos. Ibig sabihin, yung angel of the Lord na kumausap sa kanya ay Diyos po mismo. Okay, then again, yung tanong, bakit nagpapakilala ng ganito si Jesus? Hindi ko rin po talaga alam yung sagot. Ayan, personally, hindi ko po alam kung bakit. Pero isa ito sa mga thoughts na iniwan sa atin ng Panginoon na meron siyang plano para sa
natin. So, okay. Sa next natin, si Gideon at si Manoah. Tapos yung last na po natin. Okay? Sabi dito, and when Gideon perceived that he was an angel of the Lord, Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen an angel of the Lord face to face. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. So sabi niya dyan, nakita niya daw po ang angel of the Lord ng face to face. Pero ayan yung thought, di ba? Wala silang rule sa Bible na kapag makita mo ang angel ng Diyos, mamatay ka. Pero 'di ba meron silang rule na pag nakita nila ang Diyos, iniisip nila mamamatay sila, 'di ba? No one has seen God face to face na hindi namatay. So meron silang siyang thought dito na itong anghel na to, hindi ito normal. Okay, yung next natin, ito yung pinakaklaro din. So meron tayo kay Gideon, meron tayo kay Hagar, meron tayo kay Jacob, meron tayo kay Moses. At yung last, si Manoah. And Manoah said unto the angel of the Lord, What is thy name? And when the sayings come to pass, we may do thee honor. And the angel of the Lord said unto him, Why askest thus after my name, seeing it is secret? So yan yung rules natin. Kapag yung angel of the Lord tinanong yung pangalan, hindi niya sinabi, ito ay ang great I am, which is the Lord Jesus Christ. Yung panghuli po natin, ito, siguro familiar na kayo dito. Si Nebuchadnezzar yung nakakita. Ito yung may tatlong friends. Naalala nyo kung sino? Shadrach, Meshach, Abednego. Ano yung totoo nilang pangalan? Hananiah, Mishael, Azariah. Okay. So the Nebuchadnezzar, the king was astonished yan. Ang nangyari dyan, yung tinapon na, yung tatlong magkakaibigan dun sa pugon ng apoy, kasi papatay na sila. And rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bowed into the midst of the fire? They answered and said unto the king, Ay, naputol. Sorry. Tingnan nyo na lang po sa Bibles ninyo. Daniel 3:24 to 25. So sabi nila, they answered and said unto the king, True, O king, totoo na tatlo lang yung, ayan, salamat. And tinanong niya kung tatlo lang, di ba tatlo lang yung nilagay natin? So sabi nila, totoo na tatlo lang. And he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. Hindi sila napahirapan. And the form of the fourth is like the Son of God. Okay, ito yung isa sa mga pinakaklaro na anak ng Diyos, yung nakita nilang pang-apat. So hindi sila nasunog dahil sa dito na to. So ayan po yung makita natin na iba't ibang forms ni Jesus Christ na pagpapakilala natin. So sana wag niyong makalimutan pag nagkita tayo ulit, meron tayong thought na nahiwalay tayo sa Diyos, pero ang pinaka-humiwalay sa atin ay ang Diyos Ama. Kasi importante po yun sa locations ng papunta. Wag po kayo mag-alala, lahat naman po ng pupuntahan ng mananampalataya, langit. May parang levels lang siya. Yung Pastor Sam, merong may third heaven, may fourth heaven pa. Hindi. Parehong lugar, pero magkaibang, tawag dito, partition ba yung term doon? O compartment. Ayan, nakikita. Ito, isipin ninyo, kunyari, mas maganda yung lugar ni Ezekiel. Ikaw nakikita ko eh. Ayan, mas maganda yung lugar ni Ezekiel kasi na-resurrect siya compared sa akin. Pero maganda rin yung lugar ko. Ayan, yun po yung importante na nating makita doon kasi kasama niya ang Ama. Ako parang medyo malayo pa sa Ama. At may dahilan kung bakit. So yun po yung sana, alam ko kailangan to ma-review next sa pagkikita kasi kulang talaga yung time. Ayan. Pero salamat po na medyo na-clarify sa atin na meron talagang pagpapakita si Jesus dati pa. Pero hindi yun matawag na incarnation kasi hindi siya dumaan sa pagiging baby. Okay? Hindi ko alam kung sana nakatulong po yung pinag-aralan natin o mas lalong dumami yung tanong natin. Pero ganyan naman talaga sa Bible. The more kang maraming natututunan, mas marami ka pa palang hindi alam. Diba? The more you know, the more you do not know. Ayan. Wala talaga tayong mapagyabang sa harap ng Diyos. Hanggang mamatay tayo, sobrang dami nating tanong sa Bible, di na masagot. Doon na lang sa langit. Gusto mo malaman lahat ng sagot? Mauna ka doon. Pero ayun lang, di ba? Talagang marami tayong tanong sa Bible, hindi natin ito masasagot lahat dito kasi hindi natin pwedeng ilagay yung utak ng Diyos sa isang balde. Di ba? Parang karagatan lang yan eh, katalinuhan ng Diyos. Hindi mo pwedeng ilagay sa isang balde yung katalinuhan ng Panginoon. Sige po, baka lang may tanong tungkol dito. Alam ko medyo ano to eh, hindi ganong napag-uusapan. Pero sige po, sabihin ko kayo, sige po.
Genesis. Apa. Okay. Ayun. Sa kanya po nakita niya. Okay. Maganda po yung sinabi niya. Yun po yung rule, di ba, na kapag nakita mo ang Diyos ng face-to-face, mamamatay ka. Bakit hindi namatay si Jacob? Kasi po, ang sinasabi po ng Bible na nakita ang Diyos face-to-face, Ama po yun. Hindi yung si Jesus Christ. Kaya yun po yung rule. Salamat po, hindi ko nailagay dyan. Maganda po yung na-point niya dyan. Kapag nakita mo ang Diyos Ama, wala na talaga. Patay ka na talaga nun. So yun po yung nabanggit ko kanina kung bakit hiwalay tayo sa Diyos, pero yung Diyos Ama yun. Kasi wala pong makita sa Bible na, yun po yung, sige, talunan ko na. Kapag na-resurrect na ang tao, dun yan na talaga makasama, dun yan na makita yung buong glory ng Diyos. Pero kapag, kunyari, namatay po tayo, ako na lang, sige, mamatay ako ngayon. Pagdating ko po ng langit, hindi ko pa mag-grasp yung buong power ng Diyos. Kasi hindi pa ako na-resurrect. At kapag na-resurrect na ako, dun ko na makita yung kapangyarihan talaga ng Diyos Ama. So kahit nandun na sa langit, parang hiwalay pa rin sa Diyos Ama kasi meron pang kailangan, may lugar po sa Bible at yun po yung very, very critical. Isang verse lang siya sa Bible na kung hindi mo siya mabasa, hindi mo makita na may parang dalawang lugar pala sa langit. Okay. So may pangatlo pa ngayon, paraiso eh, di ba yung nauna? Dami naman pupuntahan eh, no? Pero mas maganda naman punta doon kaysa mapunta ka doon sa dalawa. Sa impyerno, dalawa lang eh. Lake of Fire, yung una, Place of Torment, pangalawa, Lake of Fire. Yung sa langit, medyo marami, 3. Yung Paradise, yung Under the Altar, 4 pala. Tapos Around the Throne, yung panghuli, yung pinakamaganda, New Heaven, New Earth. Pero yun po, hindi tayo, ano ba to? Ang dami namang pinaglalagyan ng spirito natin. Pero makita lang natin na may levels na pinapakita ang Diyos sa atin. Basta kung sa Panginoon tayo, kasama natin siya. Basta lagi natin ilagay sa thought natin, hindi naging langit ang langit dahil may gold, hindi dahil walang iyak, kundi nandiyon pagmamahal ng Diyos. Ayun, salamat Tito Mar, maganda po yun. Bakit nakita ni Jacob tapos hindi siya namatay? Kasi hindi Diyos Ama yung nagpakita sa kanya.